na maaaring maidaan, siyempre, sa panahon na dapat natin harapan ng lahat ng mga bansa sa buong mundo habang maaga pa lamang ay kayang-kaya natin idaan sa diplomasya ang mga territorial disputes sa karagatan ng Asia-Pacific ayon kay Japanese Prime Minister at sa lahat pa ng mga authorities, siyempre, sa ng yan, maibabahagi sa atin ni Mike Cohen dito lamang sa Connection. Sa pananaw ni Japanese Prime Minister Shinzo Abe, sa kanyang talumpati sa Davos World Economic Summit, tiniyak niya na ayaw ng Japan bumalik ang nakaraan at ang mga arms race o militarization sa Asia. Nahihinayang si Abe. Pero handa kung kinakailangan ang mga Hapon ipagtanggol ang sarili nila sa patuloy ayon sa mga Hapon na mga ibang bansang pag-angkin sa teritoryo ng Japan. The foundation for prosperity comes down to freedom of movement for people and goods. Freedom of movement must remain secure. If peace and stability was shaken in Asia, the knock-on effect for the entire world would be enormous. The dividend of growth in Asia must not be wasted on military expansion. Bagamat di direktang binanggit ang China sa gitna ng patuloy ng mga personal attacks sa iba't ibang foreign communities ng mga Chinese communities at embassies na isinasagawa mga protest sa likod ng paggalag ni Abe sa isang wartime shrine sa puntod ng mga lider ng mga Hapon noong World War II. Di maalis ng ibang Asian communities ang nakaraan, lalo ang mga war crimes na nagawa ng Empire of Japan noong ikalawang digmaan pagdaigdig. Ipinagbawal ng konstitusyon ng mga Hapon na magkaroon ng militar. Pero ngayon, dulot ng uncertainty sa territorial disputes, napipilitan, sabi ni Abe, ang mga Hapon na muling magpapalakas ang kanilang sandatahan lakas. 領土、領海、領空を断固として守り抜いていくことをここに宣言いたします。 Ang parehong issue ng mga Hapon at ang Pilipinas ay regional security. At ang paghihimasok ng China sa mga lugar na daan-taon na hawak ng bawat bansa. Maliban sa Pilipinas, pinapalawak ang security partnerships ng mga Hapon sa kanilang pagkikipag-ugnayan sa England, Italy, France, Brazil at India, habang pinapasanay lalo ang SDF o Self-Defense Force sa kanilang treaty ally, ang Estados Unidos. Sa likod ng mga banta sa territory at security, muling lumalawak ang kakayahan ng JSDF. Sa ngayon, 3 na ang kanilang aircraft carrier destroyer. Kukuha ng pinakamodernong F-35 fighters mula sa Amerika. At may proposal na aalisin ang paghihigpit sa kanilang bansa na formal na magkaroon ng offensive military capability. Na lalong mapapalawak ang Beijing ang kanilang security corridor palibot ng China, tila ginigising ng People's Republic ang matagal na natutulog na tahimik na sleeping dragon. Para sa Telebisyon ng Bayan, Mike Cohen, PTV News.